Welcome sa ating online lecture. Continue tayo sa ating mga properties of real numbers. So, part 2. So, meron tayong tinatawag na distributive property na kung saan if meron tayong quantity B plus C times A, pwede natin siyang isulat like A times B plus B times C. So, merong mga cases na kung saan magagamit natin itong distributive property. So, sa order of operation na lecture natin, tinuruan ko kayo kung paano yung order ng ating operation. For example, itong 3 times 2 plus 1. So, yung ginagawa natin usually, at saka yun talaga yung ginagawa natin, is sinisimplify muna natin first yung parenthesis. So, dito sa example, itong example na to, dito natin ma-prove na yung ating distributive property is indeed gumagana siya kahit na i-disregard natin yung order of operation. Pero dito isosolve natin dito sa left side using order of operation, and dito naman sa right side using yung distributive property. So mag-solve tayo first using order of operation. Unang-una, sinisimplify natin yung parenthesis. So, dito sa parenthesis natin, ito yung 2 plus 1. So, equal niyan is 3. So, dito naman sa right side, meron tayong 3 times 2. So, order of operation pa rin dito, pero na-apply natin yung distributive property. So, na-distribute yung 3 sa loob. So, naging 3 times 2 plus 3 times 1. So, multiplication yung unahin natin from left to right. 3 times 2, that is equal to 6. Plus 3 times 1, that is equal to 3. Now, dito sa left side, meron tayong 3 times 3, that is equal to 9. At saka sa right side, meron tayong 6 plus 3, which is equal to 9. So, na-prove natin na tama yung ating sagot on both sides. So, kung gamitan natin siya ng order of operation or kahit distributive property yung ginamit natin, na kung saan dinistribute natin yung 3 sa loob ng mga terms sa parenthesis, makakuha pa rin tayo ng tamang sagot. So, ano ba yung mga case na kung saan hindi natin magagamit yung order of operation? So, yung distributive property natin is gamit na gamit siya. For example, 3 times A plus 3 times 2. So, dito, hindi natin masisimplify yung terms natin sa loob ng parenthesis kasi unlike terms sila. Yung A is variable, tsaka yung 2 is constant term. Hindi natin pwede sila ma-mix katulad nitong dalawa kasi itong dalawa is mga numbers, mga like terms. So, ang mangyayari, ina-apply natin itong distributive property. Kaya, yung apply natin sa property na to, ito na yung multiplication sa loob ng mga terms each. So, 3 times A plus 3 times 2. So, another property na tandaan natin is identity property and inverse property. So, sa bawat property, meron tayong addition at saka multiplication. Sa identity property is mahalaga ito upang makuha natin yung sagot na kung saan kapag nag-plus tayo ng 0, so first muna sa addition, any number na nag-plus tayo or nag-add tayo ng 0, makakuha pa rin tayo ng original value nun. So, sobrang dali lang naman niya, pero magagamit din natin ito sa future kapag magsosolve tayo ng mga algebraic types of problem. And as much as possible, pwede natin itong i-memorize. Then yung multiplication naman, any number na kapag nag-multiply tayo sa 1, makakuha tayo ng original number. So, for example, yung original number natin is 3. So, 3 minultiply sa 1, ang result nun or yung product nun is equal to the original number, which is equal to 3. So, dito naman tayo sa inverse property. Yung inverse property natin is magkaiba. Hindi katulad sa identity property na kung saan yung addition at saka multiplication
yung result natin, makuha natin yung original number natin. Dito sa inverse property, sa addition, yung result natin is 0. Sa multiplication, yung result natin sa inverse property is equal to 1. So, anong ibig sabihin yan? For example, sa addition, kapag yung original number natin, nag-add tayo ng inverse niya. So, alam natin yung inverse, diba? Chine-change natin yung sign. For example, A plus negative A, makakuha tayo ng 0. So, for example, yung original number natin is 3. Nag-add tayo ng inverse number, which is yung negative 3, kasi inverse, change sign. So, 3 plus minus 3, that is equal to 0. Kasi, di ba, yung rule natin sa adding and subtracting real numbers, kapag nag-add tayo sa negative number, the same lang siya sa 3 minus 3. So, 3 plus negative number is the same as 3 minus 3, which is equal to 0. Dito naman sa multiplication, yung inverse niya is yung reciprocal. At yung tatandaan natin, yung reciprocal is yung magkabaliktad na position sa numerator at saka denominator. So, para mas clear lang dito sa ating identity property, for example, itong A natin, this A can be written as A over 1. So, yung reciprocal, which is itong 1 over A, ito yung kabaliktaran ng denominator at numerator. So, yung numerator natin dito, magiging denominator, and yung denominator, magiging numerator. So, kapag A over 1, pwede siyang isulat as A. And yung A natin, pwede din isulat na A over 1. Lagi lang tatandaan na lahat ng real number ay may denominator na 1 kapag hindi siya fraction. Tandaan lang. So, itong 3 or 2, ganyan, meron siyang denominator na 1. So, yung reciprocal is ipag-ibaliktad natin yung position ng numbers, yung denominator at saka numerator. So, ito yung reciprocal natin. So, yung reciprocal natin, so, yung original number minultiply sa reciprocal, magkakaroon tayo ng number na 1. So, di ba, unlike sa addition makakuha tayo ng 0. Pero sa multiplication, makakuha tayo ng 1. So, another example para mas maintindihan natin itong inverse property is gagamit tayo ng fraction. Okay, fraction. For example, meron tayong 2 over 3 or 2/3. So, ano yung number na imumultiply natin dito para magkaroon tayo ng answer na 1? So, yung reciprocal. Again, yung reciprocal, paano siya kunin, is-switch lang natin yung numbers ng position sa numerator at saka denominator. So, kapag 2/3 siya, magiging 3/2. Maging 3 over 2. Kasi yung 2 napunta sa denominator, yung 3 napunta sa numerator. So, mangyayari, magiging equal to 1. Kasi, kapag yung 3, pwede natin tong i-simplify. 3, magiging 1, 3, magiging 1. And then, yung 2, magiging 1. At saka yung 2 naman dito, magiging 1 dito. So, meron tayong another lecture dito. Huwag kayong mag-alala about dito na particular topic. Dito, pinakita ko lang kung paano natin ma-apply yung inverse property kahit meron tayong fraction.